What's up mga Lodi? Kumusta kayong lahat? Ako ito, Pogi pa rin. Joke lang guys. Medyo sinungaling ako doon, no? Okay, so meron lang tayong mga few items na i-review ngayon. So, merong mga nagtanong sa akin kung meron daw mga top lights na pwede sa high kappa. Masasuggest ko is ito. And then, unbox na rin natin to guys. Ito nga pala yung compact tactical light and dual laser from Skywoods. So, anong meron dito? Okay, yun din yung pangalan niya, no? And then dito sa likod, ito yung mga main features niya, guys. So, meron siyang 360 lumens with beam distance of 130 meters. So, yun, napakalayo ng distance, guys. And then, 3-slot adjustable rail positions, quick detach. Then, anodized aircraft grade aluminum alloy. So, hindi to basta-bastang nasisira. Kasi alam naman natin ang quality ng mga aircraft grade aluminum alloy, guys. Meron siyang 3 modes. Modes niya is lights on or light on, strobe mode, laser only, then combo, dual lasers and combo. So, pwede natin pagsabay yung laser and then flashlight. So, okay. Unbox na natin, guys. Tada! Okay, eto guys yung laman. And then, syempre, dito muna tayo sa ito, manual. So, merong manual dito. Ito, mounting and removal procedure. Para hindi kayo mahirapan. Eto na yung mga detailed instruction guys kung paano yung kakabit. And then, andito yung specifications nung item. Okay, dito tayo sa item guys. Eto na guys, yan. Ito yung markings is Skywoods. So, PL3600RG. Ano ba yung mga kasama sa unahin mo natin yung mga kasama. Ito yung una ko napansin guys. Kapag nagkaroon kayo ng ganitong flashlight, magkakaroon kayo ng napaka-cute na flat screwdriver. So, yan, no? Di ba? Napaka-cute. Ito kagad yung napansin no? Cute naman talaga. And then, meron siyang ano to? Parang coins. Meron siyang nakaganyan, thumbs up. So siguro para tong souvenir, ganun. And then meron siyang ito, Allen wrench. Yung Allen wrench niya is para dito guys. So etong dalawang yan, ito and then ito guys, para to kapag isisiro natin yung laser. Yan, para maging accurate siya. And then laser nga pala guys. So meron siyang green laser. Ayan guys, napakalakas ang green laser niyan. And then ito yung green laser, and then ito naman sa kabila is red laser. Yan. So try natin pagsabayin. Pwede kaya? Uy, pwede, no? Uy, astig. Pero syempre hindi natin pagsasabayin yan guys, para tayong loko-loko nun. So dito naman ito naman dalawang switch dito sa magkabilang gilid ng upper part. Ito, strobe mode. Kailangan lang natin long press ng siguro 1.5 second or 1 second, ganun, para ma-cycle natin yung light mode niya. So pwede natin siya ma-cycle sa lights on, and then long press natin ulit, strobe mode. So yun guys. And then isa sa mga napansin ko dito guys is napakaliit lang niya compared sa mga ibang mga tactical lights na mga nakita ko. Ito guys, napakaliit lang. Napakaliit niya pero nakakapag-provide siya ng malakas na beam. Try natin ulit. Ayan, napakalakas niya guys. Diba? Nakakasilaw.
Yan, napakalakas niya kahit na maliit siya. Sabi nga ng kapatid ko guys, paano daw kung maliwanag? Hindi mo naman daw magagamit ng mga tactical lights. Wala daw kwenta kapag maliwanag naman daw. Kunyari, naglaro kayo sa open field or kahit sa mga urban type pero hindi naman madilim. So wala din daw kwenta mga tac lights. So guys, hindi lang ginagamit ang tac lights para makita ng kalaban. It is also being used to blind enemies. So, syempre, kaya nga siya tac light, tactical light. So, kailangan mo ng taktika, ganun. So, you can blind your enemies using this. Especially, strobe mode. Yan. Di ba guys? Isipin nyo, kapag ginamit yung strobe mode, kitang-kita nyo yung kalaban and then sila nabubulag. Syempre, hirap kayo makakita niyan. Tingnan nyo naman. Nakakita ka ba ng maayos pag natutukan ka ng ganyan? Hindi, di ba? So, yun guys. So, ginagamit din siya to blind the enemies. So, okay. Try natin siyang i-mount sa high kappa. Ang meron tayo is, kasi mga unit ko talaga is mga 1911 lang in high kappa. And then, eto. Try natin tong IREX high kappa. Ito, medyo mahaba to. And then, paano ba ito ikabit? Ito, napakadali lang ikabit nito guys. So, kapag niluwagan nyo yung screw, ipupush nyo lang siya and then, tignan nyo, nagmo-move siya, di ba? So, powered siya ng spring. Ayan. Kaya, walang kahirap-hirap ikabit to guys. Ayan. And then, sisikipan lang natin. Nasaan na yung cute na screwdriver natin? Okay, yan guys. Di ba? Napaka-forma guys. Isipin nyo sa high kappa. Maglalagay ka ng tac light na ganito. Ambidextrous yung ano niya, yung switch. So, ayan. Pwedeng laser, then combo ng light. Wow! Di ba napaka-pogi? Bulag talaga ang kalaban natin dyan. Pero guys, yung ano, yung laser, medyo, ano kasing laser, medyo hindi ako fan ng laser. Pero, syempre makakatulong to. Pero, syempre maging cautious tayo guys pag ginagamit to. Kasi, syempre, kung itututok natin sa kalaban, then rekta sa mata nila, nakakasira to ng mata guys. So, medyo ingat tayo sa paggamit niyan. And then, isa pa nga pala sa kasama dito is syempre, yung charger. Yan, ito guys, yung charger. So, tingnan natin kung paano itong charge. Actually, kakaiba itong charger niya eh. Hindi siya Type-C, hindi siya Android, hindi siya iPhone, or whatever. And then, magnetic siya. Yan ang napansin ko dito. Yan namamagnet siya. So, attracted siya sa metal guys. So, tingnan natin kung paano nag-work yung charger. Okay, ito guys. Meron tayong power bank. Actually, hindi to power bank eh. Parang converter lang siya. Then, nilalagyan ng battery. Ginagamit ko to guys sa pag, yung action cam ko. Ito yung nilalagay ko sa helmet. Kasyang-kasya. So, yan. Gamitin natin. Then, yun. Namamagnet lang siya. Then, yun. Charging na siya. So, meron siyang red light dito. Indicating na charging yung item. So, I'm not sure kung siguro pag na-full charge siya, di natin sure kung magiging green ba siya or mawawala yung red light. So, kadalasan sa mga items, kapag na-full charge is nawawala lang yung light. Siguro ganun din to, mawawala yung red light. So, okay, alisin natin. Okay, so, yun. Ayun na guys. So, again, ito yung compact tactical light and dual laser. Then, saktong-sakto siya sa high kappa. And then, syempre sa ibang unit din, pwede rin to. Then, pangalan nga pala ng item is PL360RG from Skywoods. Okay? Okay guys, and yung next item naman natin from Skywoods is high output mini tactical flashlight. So, kulay ano siya, tan color. And then, ito para sa Glock nga pala to mga lodi. Meron siya, basahin natin sa likod. So, 520 lumens with beam distance of 116 meters up to 2 hours. Then, ambidextrous rin siya. And then, yun, anodized aircraft grade aluminum alloy housing. I think lahat ng mga product ni Skywoods is made of aircraft grade aluminum. So, napakatitibay talaga guys. So, shockproof siya.
So kahit mabagsak mo siya, hindi mo kakatakot na masira. And then compatible with Picatinny rails, quick detach. So ibig sabihin hindi lang siya sa Glock compatible. So compatible din siya sa mga ibang unit na mayroong Picatinny rail. So ano ba laman niya? Tan 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 tan. Eto. Okay, ito ulit yung coins na merong thumbs up, no? Ano kaya ibig sabihin yan, no? Siyempre, ibig sabihin, okay. Okay na okay. Kay Skywoods, okay na okay. Diba, guys? And then, meron siyang Android. Android yung cable niya. So, ito. Ito yung item, guys. Model niya is yan. PL520 from Skywoods. So, yun ang marking si Skywoods. And then, ano yan? Hot. So, ano ibig sabihin itong hot? And then, dito sa side na to, yan, made in China. Okay, yan. Oh, so yun nga, for Glock nga lang siya talaga. Diba? So, try natin siya sa high kappa. Wala, hindi siya pumapasok kay high kappa. Wala, hindi siya sakto sa rail ni high kappa. So for Glock lang talaga siya, guys. And then kasama din dito yung charger niya. Yan. Tapos okay, tingnan natin kung paano siya nagpa-function. So, meron siyang dalawang switch. So, left and right. So, siguro, okay. Ambidextrous nga pala siya. So, dalawa. And then, usually, pag nag-cycle ka sa strobe mode, kahit anong item from Skywoods is, kailangan mo lang i-long press i-hold ng 1 second or 1.5 seconds. Ayaw iba naman double tap. Tingnan natin double tap. Yun. So yan ang strobe mode niya, guys. So Glock, syempre meron tayong Glock dito. Yan. Black nga lang, hindi siya tan. So medyo contradicting yung color niya, pero still, di ba? Yun, ganun din lang kadali, guys. So spring power din siya. So kapag tinutulak mo tong screw, nagmo-move tong rail dito para mabilis mo siyang mailagay. Then kapag nailagay mo, saka mo na siya sisikipan. Teka, nasa na ba yung cute nating screwdriver? Gamit na gamit yung cute na screwdriver natin. Okay, so eto siya, guys. Di ba? Napaka-pogi. Napaka-forma niya, guys, no? Kahit na hindi siya black, kahit na naligaw yung kulay, ang ganda yung tignan. Di ba? Then yan, flashlight. And then double tap to cycle, strobe mode. Di ba? Napaka-pogi, guys, di ba? So ayun. Tignan naman natin kung paano siya sa charging. So, syempre, since meron siyang charging dock, ibig sabihin, hindi built-in yung battery niya. So, meron siyang screw dito. Meron siyang 4 na screw. Yan. 4 na Phillips screw. So, kuha tayo ng Phillips screw. Okay, so, alisin natin yung screw. Okay, so ito yung battery niya, guys. So isa lang siya. Akala ko dalawa, kasi dalawa yung dito sa charging dock. So isa lang pala siya. So ganun, kung charge natin siya, manually natin siyang tatanggalin from the
na flashlight. And then, nagamit tayo ng cable. And then, saan yung power bank natin napaka-pogi. Yan. Okay, so yun. So, meron din siyang indicator kung charging. Kung pula, charging. And then, kung nag-blue na, ito sa walang battery, kulay blue eh. So, I guess pag nag-full charge yung battery, itong red light na to will turn to blue. So, yun. Ganun lang, guys. Okay, so ibalik na natin. Ayun, nag-blue siya, di ba? Pag wala siyang laman, kulay blue. So, ibig sabihin, pag nag-full charge siya, magiging blue din yan. So, okay. Balik na natin. Okay, so yun lang guys. Dito na nagtatapos yung review natin. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga tactical lights, especially from Skywoods. Gaya nga banggit ko kanina, isa sa mga nagustuhan ko dito is napakaliit lang niya guys. Yan. Sobrang liit talaga nito compared sa mga ibang tack lights, and yet napakalakas ng beam niya. Diba? Sa mga nagtatanong sa mga high kappa units, ito guys yung isa sa mare-recommend ko. So saktong-sakto siya guys from Skywoods. So build siya talaga for high kappa. Ayan, and then siguro sa ibang units din. Okay, so yun lang guys. So sa mga magkakaroon nga pala ng interest guys sa unit na to, so tatry ko mag-post ng link sa comment section. From there magkaka-idea kayo ng mga tactical lights na pwede sa inyo, kung ano man yung unit nyo. So yun lang guys. Thank you so much for watching, and see you guys in Battlefield.